Sabi nila o may nagsabi sa akin, pag kumuha ka raw ng fine arts, ito raw ay kurso ng mayayaman. Pero hindi naman kami mayaman. Pero kumuha ako ng kurso ng fine arts. So pag-aaral ko na yun, kasi nung, nung high school, nung ako yung nasa high school, meron kaming bago ka, fourth year high school na kami yun. Bago ka mag-enter sa college, so pumasok sa college, meron kaming elective subject eh. Ba, pipili ka ng dalawang subject. Kung ano yung gusto mong course para sa college. Halimbawa, gusto mong kumuha ng architecture o ano man, mga may related sa ikukunin mo merong sa math. Yan. Math subject yung kukunin mo. Gusto mo naman kumuha ng gusto mo maging teacher o ano pa man, kuha ka ng mga subject na Filipino, English o ano man. Basta meron kang kukunin dalawang subject. Elective lang yun. Parang extra curriculum para sa preparation kung papasok ka na sa college. Ako ang pinili ko madali lang. Meron din naman Filipino subject at yung drafting subject or sa practical arts. Yung sa drafting, yung mga drawing, sketching related sa arts. Yun ang kinuha kong elective na. Kaya yun nga, una sa loob ko na fine arts talaga ang kukunin ko. So nung ako'y mag-enroll na sa college, wala akong alam, hindi ko alam kung paano papasok, paano mag-enroll. Kaya tinulungan ako ng ate ko. Salamat sa ate ko at sinamahan niya ako mag-enroll. Kasi wala pa akong kaalaman nun eh. Hindi kagaya nung pag nasa high school ka, nung high school ka mag-enroll ka, sandali lang. Doon lang bigyan mo lang yung mga diploma mo o pasok ka na sa high school o kung maganda yung grades mo, okay na, doon ka sa section 1 o section 2 o maganda yung grades mo ng elementary. Yun. Ngayon, yun nga, tinulungan ako ng ate ko. Sinamahan niya ako sa school na pinasukan. Doon nga sa FEU. Sa FEU ako nag-enroll ng Fine Arts College. Sinamahan niya ako. Wala akong kaalam-alam nun eh. Hindi ko alam kung paano mag-enroll eh. Yung pipila ka, kukuha ka ng mga may tawag na COM, lagay mo yung mga subject na kukunin mo. Tapos mabayad ko sa cashier, punta ka sa registrar. Marami kang pagdadaanan para maka-enroll ka. So salamat sa ate ko na tinulungan niya ako sa pag-enroll ko sa college. Pero sa ganung paraan nakatapos lahat kami. 5 kami magkakapatid. Una yung ate ko, natapos ng nursing, at ang pangalawa kong kapatid sa electronics nakapag-abroad sila. Ako nga yung pangatlo, hindi naman pinalad ng mga pag-abroad, pero hindi ka man parang natapos ko na rin yung puso ko ng fine arts kasi gusto ko magtrabaho na lang sa SEM na lang, biro mo isang SEM na lang tapos na ako. Kasi naging mindset ko noon is
kahit wala kang diploma, basta yun nga, marunong kang mag-drawing, makakapag-apply ka ng trabaho. Pagdating sa mga layout, magawa ng design, sa regarding sa arts. At ang pangapat kong kapatid ay finals din ang kinuha. Natapos niya rin, pero nagagamit niya pa rin kasi isa na siyang pastor sa isang church dito sa Quezon City. Tuloy pa rin yung photo-drawing niya. Yun, kasi nasa puso na yan. Ang isang, pag ikaw ay marunong mag-drawing. At ang bunso namin ay natapos siya ng commerce. Nasa ibang bansa na rin siya. Kasi nakapangasawa ko siya na isang government employee rin. Pinitisyon ng magulang sa ibang bansa, sa Amerika. Yan, tsaka niya kinuha ngayon yung kanyang pamilya, yung kapatid at 3 anak. Nandun na rin sa Amerika. At magaganda yung nakatapos lahat sila. Magaganda rin yung mga trabaho nila. Sa mga yung sa panganay namin, yung nurse, napagtapos na rin yung mga anak niya. Ilan yung nurse na napagtapos niya. Tapos yung iba niyang mga anak pa. Pangalawa kong kapatid, aking kuya, yun, nakapagtapos din yung mga pag-aaral ng kanyang mga anak. May mga trabaho na rin. May asawa na rin yung iba. At ako nga, na sa akin 3 anak kong babae, nakatapos na rin sila. Nasa government offices sila. Kaya ibang mga kapatid ko, sumunod sa akin, yung artist din. Pagtapos na rin yung mga anak niya. Kaya ganun lang. Hindi naman kami mayaman. Mga magulang ko, hindi naman sila matapos na pag-aaral. Ang tatay ko is high school lang ng pag-aralan, at ang mother ko ay hanggang 4 years o hanggang grade 4 lang natapos. Pero napagtapos nila kami lahat, 5 kaming magkakapatid. Meron silang pinagkakakitaan. Diba, yung tatay ko is merong mananahi yan pero meron siya isang hindi naman kalakihan, katamtamang sastre lang. Kasama niya aking nanay, taga Ubalis o taga lagi ng sa tailoring ba, yung tagalagay ng botones o katulong sila. Meron din silang ilang mananahi, meron din silang ilang makina, yun. Kaya ganun lang, magagawa naman ng paraan yan kung isang bata kung anong gustong kursong kunin. May mga magulang na talagang iisip nila mahirap gano'n. Pero naman tayong mga kamag-anak o na handang tumulong din. At doon sa meron tayong mga gobyerno na tumutulong talaga sa mga hindi kayang pag-aralin yung mga anak o scholarship. Diba? Yung ibang anak ko naikuha ko rin ng scholarship, at least nakaka-menos ng konti. Diba? May paraan talaga para kung gusto mo talagang mag-aral, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Talagang yun nga,
yun nga sa kurso ko na kinuha, yung fine arts, ah, talagang mahirap yung mga gastos, lalo na sa mga materyales na gagamitin sa school, mga pencil, mga brush, mga pintura. Panahon namin talagang noon mahal na talaga kumpara ngayon. Kasi ngayon, ano na eh, hindi na ganong ano yung mga materyales ngayon kasi meron ng computer eh. Pero nandun pa rin yung mga, yung apo ko kasi, yung mga ginagamit niya ngayon, nagpipinta pa rin sila, nagda-drawing, yung mga gamit ko, nagagamit niya. Kaya hindi bagamat mahal ang mga materialis ngayon, mga canvas, mga illustration board, yun, maaari ka naman umorder sa Shopee. Kasi, nag-aaral pa lang naman siya. Pero once, kagaya ko, ang kailangan ko talaga yung mga materialis na hindi, yung kailangan mga original na mga pintura, oil paint, o acrylic, poster color. Hindi naman, yung tama lang. Kasi kailangan sa gagawa kang isang artwork, kagaya ko na kailangan yung gagamit yung materials ay hindi man exactly na dekalidad. Yung makikita mo na yung angkop para gamitin mo sa iyong ginagawa. Kasi dati nakakabili ako ng mga, halimbawa, mga pencil. Merong pencil na habang tinatasahan mo, lumiliit ng lumiliit eh. Kaya naganap ako ng mga materials na bagamat yung gawa sa ibang bansa o yun, talagang masisiyahan ka. Ipapakita ko sa inyo yung mga gamit ko na halos kahit maliliit na mga lapis, mga ginagamit ko pa rin. May paraan naman para yung kahit maliit na lapis na lang, gagawa naman ng paraan yan eh. I-share ko sa inyo kung paano ginagawa ko. Kasi ngayon ang mga materials ngayon napakamahal talaga kumpara nung panahon namin, nung ako'y nag-aaral pa. Iba nga yung mga imported na mga oil paint noon, mga acrylic, sinisale na nung dahil nga bihira lang bumibili kasi yan sa mahal. So yun nga, nung ako'y nag-aaral, siyempre sa isang subject, mga 4 to 5 hours ang isang subject lang yan. Laboratory yun eh. Drawing, coloring, meron din kami mga academic subject. Kasi hindi lang basta-basta tuturuan ko paano mga techniques sa pagdodrawing. Kasi iba-iba yung mga professor mo eh. Mga galing mga professor namin. Graduate din sila ng fine arts. May mga grupo sila na mga artist, talagang dekalidad yung mga professor namin. Kaya natuto kami ng gusto, kaya lang hindi ko inano kasi minsan di ba nag-focus pa rin ako sa aking pag-aaral. Nalaman ko yun nung ako yung nagtatrabaho na medyo doon ako na tuto ng gusto, asa. Minsan meron kami mga subject na sa labas kami nagpipinta, doon kami nagdo-drawing. Part ng aming sa school namin yun. Kasi
Doon, pumunta kami sa mga museum, sa mga exhibits. Hindi natin nag-exhibit din kami, pero pagkakaalam ko, 3 beses na ako nakasama sa exhibit noon. Okay naman, nakabenta naman. Pero hindi naman marami yung entry ko. 2, 3, okay na yun. Makabenta na kanina sa okay na. Tuwa-tuwa na ako nun. Yan, bigyan, payo ko lang, sana kung hindi naman fine arts lang magastos, kahit anong kurso o anumang mga kurso, meron talagang magastos, talagang pagtsatsagaan mo, yan ang gusto mo kunin. Gusto mo kumuha ng medicine, talagang yan, matindi yan. Gusto mo kumuha ng yung mga kurso na mabibigat, diba? Kung talagang buo sa loob mo na yun ang kunin. Sa gastos, ano naman yan, marami namang paraan, marami tayong dapat gawin para yun yung kung gusto natin kunin talaga yung kurso na yun, diba? Talaga, nagpapasalamat din ako sa aking mga magulang, bagamat wala na sila ngayon, sa aking mga kapatid o mga tiyahin namin na meron din suporta para makapag-aral. Talaga, napaka-importante na edukasyon. Kasi kung hindi ka tapos o wala kang kursong tinapos, paano ko na lang makagawa ng paraan para ikaw ay magkaroon ng magandang buhay, maayos na buhay, para sa kinabukasan din ng inyong mga anak, pamilya, yan. Lalo na ngayon, napakahirap ng buhay, matataas ang mga bilihin, kakaroon ng mga giyera, naapektuhan yung talagang kabuhayan ng lahat. Yun nga, natuto na ako, pumapasok na ako, umpisa na ang aking bilang isang college student, isang fine arts student. Marami ako naging mga klase sa iba-ibang lugar. Meron din akong naging kaklaseng pero alam ko sa karamihan doon mga foreigner, mga Iranian, pero sa ibang course, kasi katabi namin yung architecture Noong una, architecture sana kukunin ko kasi iba naman talaga yung nagiging mindset ko Sabi ko, marami ng buildings, hindi ka na kaya napagpasyahan ko, fine arts at talagang kukunin ko. Yun talaga ang naging sa akin puso. Salamat muli mga cards sa pagsama muli sa akin. Hanggang sa mga susunod pa, marami pa tayong kukwento sa buhay ng isang artist. Hindi naman tayo naging magaling o at least mula nung ako'y high school, gumawa ng kurso na talagang buo sa loob ko sa pagtatrabaho, hanggang sa ako'y senior na, nagagampanan ko pa rin ang pagiging isang artist.
sana, cards, kayo rin. Tuloy pa rin nyo ang yung talagang gusto nyo kahit na tayo may edad na, medyo kailangan malakas pa sa tulong ng Diyos. Salamat muli, salamat sa panonood, pakikinig muli ang aking chapter sa aking buhay. Sa muli, salamat.